posible naman daw na sangkot sa umano'y demolition job laban kay COMELEC Chairman George Garcia ang dating election provider na Smartmatic. Itinanggi na po yan ng kumpanya pero si Garcia meron daw kasing nabistong patunay. Narito ang aking pampagising na balita. Mula sa kanyang sariling travel history sa nakalipas na 2 taon hanggang sa certification ng iba't ibang bangko, isa-isa yang isinapubliko kanina ni COMELEC Chairman George Garcia para muling pabulaanan ang aligasyong may mga local at offshore bank account siya na tumanggap umano ng malaking pera mula sa South Korea. Nag-issue ang 6 na bangko sa Korea, yung mga na sinabing accounts, na walang ganung account, fake ang lahat ng accounts na yan sa Korea. Ibig sabihin, yung lahat ng nakalagay na pinanggalingan ko noon ng mga pondo sa 49, nagsabi, walang ganyang transaksyon, walang ganyang account name, walang ganyang klaseng account. Nag-ugat ang akusasyon sa halos 50 bank accounts daw na nadiskubre ni nasagip Party List Congressman Rodante Marcoleta at dating Caloocan Congressman Edgar Erice na nakapangalan sa isang COMELEC official. Bagamat hindi nila pinangalanan si Garcia nung una, 2 pang offshore accounts sa New York at Cayman Islands kamakailan ang inilabas ni Marcoleta na nakapangalan daw mismo sa COMELEC chairman. Naglabas pa nga si Marcoleta ng resibo ng perang ipinadala ng Haleo Consulting LLC sa mga naturang account. Pero nang siyasatin ni Garcia kung sinong may-ari ng consulting firm na nagpadala ng pera, lumabas na pagmamay-ari ito ng isang Jose A. Herrera na tumayong abogado at father-in-law ng isa sa mga may-ari ng Smartmatic, ang dating election provider na pinalitan ng COMELEC. Tugma rin daw ang address ng opisina ni Herrera sa address din ng Smartmatic sa US. Coincidence lang ba yan? Sana maipaliwanag sa atin bakit parehas ang address nila. Isa lang ang konklusyon natin kapag kaganyan, pero ayaw kong ako magawa ng konklusyon. Gusto ko po magkaroon ng kasagutan, bakit po nagli-lead sa iisang company lang. Sa isang pahayag naman, ikinalungkot ng Smartmatic ang pagkakadawit nila sa issue. Wala raw silang kaugnayan sa umano'y demolition job laban sa COMELEC. Unfair and unjust daw ang aligasyon ni Garcia. Sa kabila nito, hindi raw titigil si Garcia hanggat hindi nalilinawan ang issue. Humingi na raw siya ng tulong sa Department of Justice sa Amerika para imbestigahan ang umano'y posibleng identity theft at bank fraud sa mga account doon na sinasabing nakapangalan sa kanya. Kinwestiyon din niya ang tunay na agenda raw ni Marcoleta at Erice sa pagpilit na gamitin pa rin ang mga lumang vote counting machines ng Smartmatic imbis na ang mga bagong makinang binili sa Miru Systems. Hindi po ba kayo nagtataka? Ano ang direct relation ng corruption, bribery, gamitin ang mga lumang makina? Pwede namang bagong makina sa ibang company o sa parehas na kumpanya, pero bakit lumang makina ang pinapagamit sa atin? Sinubukan namang gamitin daw uli ng COMELEC ang ilang VCM nitong nakaraang barangay at SK elections, pero muli lang din daw nagkaaberya. Nauna nang sinabi ng COMELEC na pinaplano nilang i-donate na lamang sa DepEd ang mga lumang vote counting machines para mapakinabangan pa. Ang bilang niyan aabot sa hindi bababa sa 93,000 units na nakaimbak lamang sa warehouse ng ahensya. Balak naman ni Garcia na maghain ng ethics complaint laban kay Marcoleta oras na lumabas ang investigasyon ng NBI at Anti-Money Laundering Council. Handa naman daw itong harapin ni Marcoleta. Okay, kung meron siyang ground na mag-file ng ethics complaint, kung palagay niya tama yung gagawin niya, we are in a democracy, why don't he do it? As far as I'm concerned, those transaction records obtained through our volunteers, sa aking palagay, they are conclusive. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.